So guys, magpalit tayo ng headlight ng motor. Ito yung luma. Ito yung luma, ito yung bago. Palitan ko kasi sira na yung mga tornilyuhan. At yan nga guys, kinalkal ko muna yung motor dyan dahil ang ilaw nito ay minsan nagluluko-luko na. Sinama ko na yung mga headlight na rin kasi na-orderan, matagal ko na na-orderan ng aking headlight pero hindi ko pa kinabit gawa ng busy pa sa biyahe. At yung motor ko pala yan guys ay laging na-stock at minsan 2 buwan, 3 buwan bago magamit, minsan 1 buwan ganyan. Pinakamadali na yung 1 linggo. Ngayon lagi na-stock at sa garahe doon sa aking trabaho ay nasa ulanan, mainitan, maulanan. Kaya minsan naglulos na yung mga wiring sa loob at yung battery kahit bago lang palit ng battery kahit ilang buwan ma-stock, sisira na naman kaya hindi ko na naisipang bilihan ng battery at nilagyan ko na rin yan ng mga fuse na galing sa computer na yung supply, parang charger siya, parang yung piyesa na kung napapanood nyo sa ibang mga vlogger na kinakabit. Ginabitan ko yan kaya 2 piraso na lang at medyo mahina pa ang dating ng busina niya at gawa ng maliit na pisa. Naghahanap ako ng mas malaki. So ngayon dyan binaklas ko ngayon dahil may crack na yung frame ng ilaw at naglulos yung mga wire din ng ilaw switch kaya tuloy inayos ko na rin. Yan pala guys ay lakas loob ko lang din yung ginawa at di ko na pinagawa sa mga mas magaling talagang matutunan din na may gamit tayo, matutunan din natin kaysa yung paggawa ng paggawa. Malalo tayong magagastusan sa ating mga gamit pagka paggawa lang tayo ng paggawa. Kailangan tingnan lang natin yung mga wire kung saan nahugot at siyempre ititest natin kung saan yan bago magkabit. Kung hindi mo pa kabisado guys ang mga ganyang sistema, kailangan lang talagang tandaan ang bawat hinugot mong mga wiring para pagbalik mo ay hindi ka mahirapan. So sa akin dyan guys, tinandaan ko man pero walang color coding lang kasi tinandaan ko lang yung mga ibang kulay at yan nga pinaglalagyan ko ng tape yan para may palatandaan na sila ang magkasama. Yan, yung iba naman ay hindi naman sila magkakasukat ng sakit. May mga sakit na kanya-kanyang may babae at lalaki na sakit at hindi magkatugma kaya hindi ka rin malilito sa mga pagsaksak ng mga wire. So ang signal light lang dyan ang halos magkaparehas din sa headlight. May kaparehas sila ng saksakan kasi ang headlight may high and low. May 2 sakit siya na halos magkaparehas sa signal light. Yun lang ang aking tinandaan dyan guys. Ang ginawa ko pala dyan ay tatanggalin ko pa lang yung headlight na cover, yung plastic na kulay itim na yan at pinaghuhugot ko pa lang yung mga wire. So nakakalito din kasi marami talagang hugutin na wire pero mayroon naman 4 siya na sakit na magkaparehas lang din ng saksak at mayroon pala tandaan. Yun lang guys, yung mga single na sakit, yun lang talagang nakakalito na tatanggalin.
At yan nga guys, kinakabit ko na yung headlight cover. At ang pinoproblema ko naman yung mga tornilyuhan dahil yung iba ay yan ay nasira ang guma. So kailangan talagang gawin at ayusin yung nasirang guma. Ay ang iniisip ko lang dyan guys ay lagyan na lang ng stick glue dahil naputol na yung guma na pagbaklas ko, dahil hindi dapat yung sa loob na bakal na suklutan ng tornilyo ay kailangan pala mo ng hugutin bago hugutin ang guma. So yan guys, nagawa ko na yung kabila at yung kabila naman ang ginagawa ko. So kailangan isuot mo na ang guma bago ilagay yung bakal na tubo na suklutan ng ng tornilyo. Kaya sa kabila nasira ko yung guma dahil hindi ko hinugot yung suklutan ng tornilyo, pero okay naman guys at naibalik ko rin yan dyan. At sa bandang huli dyan ay nilagyan ko lang yan ng stick glue. So mabuti may mga gamit ako sa computer at nilagyan ko ng stick glue. At yung ibang mga wire dyan guys ay hininang ko na dahil yung mga dugsungan ay mga naputol na, kaya yung mga wire kailangan isiting ng maayos talaga. At yan na nga guys, nakabit ko na yung cover ng ang problemahin ko na lang dyan ay yung mga wiring naman. Kasi itong motor na ito hindi gumagana ang ilaw kapag hindi nakaandar yung motor, hindi gumagana ang headlight, kaya kailangan paandarin ng motor para pag switch ng headlight ay gagana siya. Kasi mga old model to, hindi kagaya ngayon na kahit patay ang makina ay pwedeng i-switch ang ilaw ay gumagana kapag kondisyon ang battery, yung mga sinasabi nilang battery operated. So sa akin kasi guys, yung old model pa tong dahil 2008 pa tong motor ko, at kailangan ang mga sinaunang motor talaga ay mayroong saka lang siya gumagana kapag ang ilaw kapag i-switch mo or pandarin mo ang motor. So tapos ang gumagana dyan sa busina at signal light yung battery kapag bago ang battery, yan ang gagana. Pero kaya nga nasabi ko kanina guys ay nilagyan ko lang ng piyesa ng computer yan, kaya mayroong konting signal light
kapag umaandar na siya, mayroon na siyang busina at ano, kahit mahina ang battery niya. Dahil may nilagay akong piyesa sa motor na piyesa ng mga computer or amplifier. Pwede rin sa amplifier. Power supply ng computer ang ano ko dyan, ang nilagay. May piyesa akong kinuha sa power supply ng computer at dyan ko nilagay. So ngayon guys, ang problemahin ko naman ngayon yung wire pag-install, dahil yung pag-install ko dyan nga ay hinugot ko, at nung kinabit ko na yung mga cover ng headlight ay nangatanggal yung pinalagyan ko ng mga tanda. So kaya namang problema naman ako dyan ngayon pag ano, pagkabit. At yan nga guys, nagawa ko na yung, nakuha ko na yung linyada ng headlight. At ang kasunod naman yan guys ay hanapin ko naman yung signal light. Kaya yan ngayon ay headlight pa lang. Tinisting ko yung luma kong ilaw bago ko gawin doon sa bago kong ilaw na ikakabit, kasi baka masira lang yung mga wire kapag nirekta ko kagad doon. So yan yung dating mga ilaw, at yung pag okay na yun, nakuha ko na yung linyada, saka ko ikabit yung yung bagong ilaw.
At yan nga guys, tinali ko na yung headlight na para malapit siya doon sa pagkabit ng mga wire, kasi kung hindi kasi tali dyan baka mabasag yung headlight na ikakabit ko, ay mahirap na. Doble ingat, tinali ko yan at bago ko tinap yung mga wire, at yung wire pala ng bagong headlight ay magkabaliktad sila ng sakit, hindi magkapartugma, kaya kinat ko yung iba dyan at yung sa luma kinat ko rin yung luma para pinagpalit ko yung sakit. At yan na nga guys, nakabit ko na dyan yung headlight, at pagkatapos yan, problema ko na naman yan ay yung signal light. Tinatap ko na yan yung mga wire sa high and low, dahil nakita ko na yung ground at yung high and low na lang ang kulang. So tinitipan ko yan guys, ay sa high yan siya at hindi magkatugma ang kanilang sakit. Ayan na. At yan nga guys, medyo nahirapan ako dahil maraming mga wire ang nagkaputol-putol. Yung paghugot ko kanina ay hindi ko napansin na meron palang 4 na wire na naputol ang sakit, kaya na problema ako dyan pag mga hanap ng mga kabit. At yan nga guys, sininang ko na para madugsong yung mga dating sakit. Mabuti na lang mayroon akong panghinang na gamit ko sa computer pag mag-repair, at nagamit ko rin yan dyan sa motor. Yung iba kasing ay hindi po pwedeng madugsong lang ng wire, kailangan gadaanin sa sakit para sa sunod pag magtanggal ay madali lang tanggalin. Ayan guys, tapos na yung aking motor. Yung signal light ko ay through lang kasi mahina ang battery, gumagana na. Yan, mahina ang battery. Tapos kabila, ayun, hindi siya gumagana, mahina ang battery. So nilagyan ko lang kasi yan ng yung galing sa gamit sa computer.
Kaya yung piyesa ng pang stereo, kaya kumakarga siya ng battery. Yan. May busina naman siya, kaya lang ano, konti lang. So finish na guys. Ayan na. Tapos na, nagawa ko rin ang aking motor, palit ng headlight at ito hilaw, pati ilaw palit. Ito yung luma. Yan, ito yung luma. Pinalitan ko na yung luma. Nakagawa na naman, naka home base na naman ng trabaho. At ito yung dati niyang box, may basag na, kaya pinalitan ko na. Yun yung original sa loob ng 16 years na motor. Ito lang, ngayon pala napalitan to. So sobrang ingat talaga, pero pwede pang gamitin to. Lalagyan lang dito ng padikit.